Nung isang araw, nag-check ako ng laman ng wallet ko kasi may padating ako na parcel delivery. Pagtingin ko, may 500 pa ako na cash. Ayos. Kasya dun sa in-order ko. Tapos, naalala ko yung balitang nakita ko nung isang araw online na yung pinakamayamang tao ngayon sa mundo, si Elon Musk, ay meron na ding 500. Kaya lang, yung kanya, 500 billion US dollars. Siya yung kauna-unahang half-trillionaire sa history ng mundo at mukhang siya din yung magiging kauna-unahang trilyonaryo. Sa mga susunod na taon or sa mga dekadang darating, pag naabot ng kumpanya niya na Tesla, yung mga sobrang taas na requirements ng ibang mga shareholders or yung mga ibang may-ari ng kumpanya, pag nangyari yun, susweldohan daw siya ng aabot sa $1 trillion. Grabe, no? Pero sa ngayon, pareho kaming may 500. Ako, may 500 pesos sa wallet. Siya, may 500 billion dollars. Hindi naman nagkakalayo, di ba? Wish ko lang. Pero, anong tingin nyo sa mga ganyang kayaman, yung mga ultra-rich na tinatawag? Maraming tao sa mundo, kasama tayong mga Pilipino, na positibo ang tingin sa mga nuknukan ng yaman. Kasi alam naman natin lahat na yung mundo natin ay umiikot sa pera. Lahat halos ng gusto mong gawin sa buhay ay may halaga ng pera na katumbas. At kung naglalaro tayo ng isang game at ang basihan ng score ay paramihan ng pera, well, malamang ganito yung formula. Yung kita mo ay katumbas ng effort or ng sipag mo. At yung success mo ay katumbas ng talent or ng pagsisikap na ginawa mo. At kung sobrang yaman mo, patunay yan na magaling kang maglaro sa mundo ng pera. Kasi mataas ang score mo. Kumbaga, pag may nakikita tayong sobrang yaman or ultra-rich, karamihan sa atin, may isip natin na, wow, ang galing niya. Siya ang nanalo sa game. Siya yung may pinakamalaking score. Siya yung may pinakamaraming pera. Ultimate winner, kumbaga. Kahit hindi man natin sabihin, karamihan sa atin deep inside, iniisip natin na yung mga milyonaryo at bilyonaryo sa mundo ay yung mga nag-champion. Sila yung high scorers or sila yung mga tumalo sa lahat. Kaya naman, makakakita ka ng mga video ng mga mayayaman na influencers or mga celebrity na nagpapakita ng yaman. Alam mo yun, yung mga naglalakad lang sila sa mansyon nila na may swimming pool or minsan nasa bakuran nila na may mala hotel na garden at may mga high-end car collections. Tapos aksidente, madadaanan ng camera yung luxury bag collection nila at yung mga designer kitchen nila na baka mas malaki pa sa sala ng bahay nyo. Yung tipong wala namang kakaiba dun sa ginagawa nila pero milyon-milyon yung nanonood. Kasi nga, ang pananaw natin sa hard work or sa pagsusumikap ay mabuti. Kaya pag mayaman yung isang tao, tingin natin sa kanila kahanga-hanga. Mabuti, masipag at magaling sila. At karamihan sa atin, pinalaki tayo sa ganyang paniniwala sa kultura natin, lalo na dito sa Pilipinas, na ang kasipagan ay kabutihan, ang katamaran ay masama. At ang mga mabubuting tao ay yung mga masisipag. Diba? Kaya pag may ultra-rich tayong nakikita, yung mga hayop sa yaman, ang naiisip ng karamihan sa atin ay malamang sobrang sipag niyang taong yan or magaling dumiskarte yan sa buhay kaya yumaman ng ganyan. Well deserved. Deserve nila yung success na yan. Kahit na kadalasan hindi naman natin alam yung tunay na dahilan or yung storya kung bakit yumaman yung tao na yun ng ganun. Diba? Pero importante pa din naman sa atin yung karakter or yung pag-uugali ng isang tao. Galit pa din tayo sa mga corrupt na politician, sa mga manloloko, sa mga scammers. Kaya lang minsan sa sobrang bilib natin sa mga may limpak-limpak na pera, hindi maiiwasan na napaprank tayo diba? Nakita nyo na siguro recently yung mga ibang sikat na mayaman sa social media na daang libo or milyon ng followers online. Tapos nabisto na galing pala sa corruption yung pera ng iba sa mga yun. Bago lumabas yung mga balita na yun, ilan sa mga followers nila noon ang nag-isip ng masama sa tingin nyo? Malamang wala. Nanonood lang sila ng mga video ng mga sobrang yaman na yun at karamihan, bilib na bilib sila sa nakikita nila. Mga jet ski, mansyon, sports car, mga magarang bakasyon, mga trip sa mga mamamahaling bansa. Kasi, yun nga tingin natin sa kanila magagaling at madiskarte. Nanalo sila sa laro ng mundo, sa laro ng pera. Kaya hindi natin sila pinag-iisipan agad ng masama. Kasi
Kasi gusto din natin yun eh. Gusto din natin maniwala na the world is fair. Na lahat tayo, lahat ng tao may pag-asa na yumaman din ng sobrang tindi, kagaya nila. Basta magsumikap lang tayo at dumiskarte ng tama. Kaya din natin yun at darating din yung success sa atin. Deep inside, naniniwala ang karamihan sa atin na kailangan ko lang makadiscover ng dahon na pwedeng lagyan ng arena at iprito at gawin kong chips. Magiging milyonaryo din ako. Kailangan ko lang makaisip ng bagong ulam na pwedeng ibalot at ako na ang may-ari ng susunod na mang-inasal. O kailangan ko lang makaisip ng viral content sa TikTok at magkakamansyon din ako. At kailangan ko lang makatsamba ng patok na organic, glow or whitening business at magkaka-luxury bag collection din ako. Bilib tayo sa mga sobrang yaman kasi sa loob-loob natin, iniisip natin na balang araw, magiging isa din tayo sa kanila. Kaya hinahangaan natin yung mga nuknukan ng yaman kasi gusto natin hangaan din tayo o respetuhin din tayo ng ibang tao pag tayo na yung super yaman. Pag tayo na yung sobrang yaman, di ba? Kaya naman marami sa ating mga Pilipino nagiging OFW, nagsisimula ng small business, tumataya sa loto, nagti-TikTok, nagiging online seller or sumasali sa mga crypto trading. Halos lahat ng pwedeng paraan gagawin dahil sa isang paniniwala na pwede din tayong umasenso ng todo, pwede din tayong umangat at yumaman ng husto. Basta magsumikap lang tayo at makadiskarte ng tama. At hindi lang tayong mga Pilipinong ganyan, maraming mga ibang tao sa mundo ang ganyan din ang pananaw. Sa Amerika may kasabihan sila na tinatawag na temporarily embarrassed millionaires. Or sa Tagalog, marami sa kanila ang pakiramdam na milyonaryo rin ako hindi pa lang ngayon. Or mga milyonaryong medyo tagilid lang sa ngayon. May survey daw na nagsabi na nasa 40% ng mga tao sa kanila ang naniniwala na aasenso din sila at magiging ultra-rich balang araw. Kaya may natural na bilib halos lahat ng tao sa mundo sa mga sobrang yaman na kagaya ni Elon Musk na may $500 billion na net worth. Pero sa tingin nyo, pinaghirapan ba talaga nila yung yaman na naabot nila? Well, oo, syempre may parte dyan na galing sa sariling diskarte, sa sipag at talino nila. Hindi naman natin madidina yon. Pero kung yun lang talaga ang labanan, edi dapat yung pinakatalentado ang pinakamayayaman sa mundo. At yung pinakamatatalino ay yung mga ultra-rich. At yung mga pinakamasipag ay yung nangunguna sa listahan ng mga bilyonaryo dapat. Pero hindi ganun yung mauobserbahan natin no? Alam natin lahat na hindi ganun ang nangyayari. Ikaw, meron ka bang kilala na napaka-talented or napakatalino or masipag pero hindi naman mayaman? Ako may narinig akong istorya na nung bata daw siya is may kaklase siya na inuumpog yung ulo dun sa bulletin board kapag may mali siya dun sa quiz or sa periodical test nila. At sobrang perfectionist at talino daw nun at valedictorian na gumraduate sa batch nila. Pero ngayon, nasa ordinaryong trabaho at hindi daw mayaman yung tao na yun. Wala namang masama na nasa ganong sitwasyon ng isang tao pero yun nga, kung patalinuhan ng labanan, hindi dapat napakayaman ng tao na yun. Kaya lang, hindi Pero ano sa tingin nyo ang pinakamalaking dahilan ng pagyaman ng isang tao? Well, sigurado may kanya-kanyang opinion tayo dito at sigurado meron kayong maibibigay na example para sa opinion nyo. Pero tignan natin kung may sagot ang science dito. Ang karamihan ng mga bagay sa mundo, sa nature at sa mga populasyon nating mga tao ay may natural na sinusunod na bell curve na tinatawag. Imagine mo yung korte ng isang smooth na bundok. Sa dalawang gilid mababa, tapos dahan-dahan pakurbada, tumataas yung korte papunta sa gitna. Parang bell or yung kampana ng simbahan ng korte. Karamihan ng mga bagay at mga sitwasyon ng mga tao sa mundo ay sumusunod sa korte na yan. Kumbaga, pag tinignan mo daw yung height ng lahat ng mga puno or yung mga trees sa mundo, may mga sobrang taas at mga sobrang baba na mga puno. Konti lang sila, nandun sila sa dalawang gilid ng curve. Pero sa gitna, nandun yung karamihan ng mga puno. Mga medium size ang taas, yung mga katamtaman lang ang taas. Yun yung mas marami. Sa tao ganyan din, pag tinignan mo daw yung height ng mga tao, merong mga sobrang tangkad, mga sobrang liit, konti lang sila.
Karamihan ng mga tao nasa average height lang, nasa gitna. Nagkukumpul-kumpol yung mga mas maraming average height ng mga tao sa gitna ng bell curve. Ganyan din pag tinignan mo yung mga score ng mga bata sa mga test sa eskwela, karamihan nasa gitna. Pati yung mga size ng sapatos ng mga tao, pagdating sa talino ng mga tao. Basta sa karamihan ng mga bagay sa mundo, sumusunod sa ganyang pattern. Isang tawag din dyan is normal distribution. Pero pagdating sa wealth or yaman sa pera, kakaiba, hindi siya sumusunod sa ganyang pattern. Ang korte niya is parang isang mahabang highway na pantay halos. Tapos biglang umangat ng sobrang taas dun sa dulo. Ibig sabihin, karamihan ng tao ay hindi sobrang yaman. Nandun ang karamihan sa atin sa pantay na parte na parang highway. Tapos yung maliit na parte na biglang umangat dun sa dulo, nandun yung mga ultra-rich, yung mga nuknukan ng yaman. At konti lang sila. Napakakonti lang ng mga tao na sobrang yaman at hindi din ganun kadami yung mga medyo mayaman lang. So bakit kaya ganun? No? Bakit hindi sumusunod yung bell curve, yung yaman or yung tinatawag na wealth distribution ng mga tao? Bakit marami yung mga nasa mababang parte na hindi sobrang yaman at biglang tumataas dun sa dulo at nandun yung mga kakaunting nuknukan ng yaman? At again, konti lang sila. Well, para malaman yung sagot sa tanong na yan, may mga physicists at mga researchers na gumawa ng isang computer simulation. Ginawa nila to noong 2018 gamit ang isang computer model na ginaya nila yung sitwasyon ng mundo natin. Gumawa sila ng parang mga tao doon sa computer model. Ang tawag nila ay mga agents. Tapos binigyan nila yung mga agents na yon ng iba't ibang talent levels or ibang mga talento. So parang sa totoong mundo natin na merong mga sobrang talentado tapos merong hindi masyado. Pero karamihan sa gitna lang. Yung katamtaman lang ang talent. Yung bell curve nga na dinescribe ko kanina. Tapos pinrogram nila na mabuhay yung agents or yung mga tao dun sa computer simulation na katumbas ng 40 years sa tao. At habang nabubuhay sila dun sa loob ng computer simulation na yon, naglagay sila ng mga pangyayari sa buhay ng mga agents na yon na wala lang, mga pangyayari sa buhay na swerte or malas lang. Walang rule kung sino ang tatamaan. Basta kung yung iba suswertehin, yung iba mamalasin, basta kung kanino matapat. Yung tipong parang sa buhay din natin sa mundo. Kung halimbawa may mga nakakapag-asawa ng mayaman, or may mga nakaka-timing na magandang business or investment, or may mga nagpa-viral sa social media, yung mayaman bigla, or iba nagkakaroon ng malalang sakit, minalas, natamaan ng natural disaster, nasira yung business, or na-wipe out yung palaya nila, or yung poultry farm nila nasira ng baha, o nalugi sa negosyo dahil sa COVID. Yung mga ganon. So naglagay sila ng mga parang ganyang mga pangyayari doon sa computer simulation. Parang yung natural na nangyayari sa mundo. Para makita nila kung ano ang kakalabasan. Tapos, pinatakbo nila yan ng 10,000 times ng paulit-ulit at tinignan nila yung pattern. At alam nyo ba, kahit anong gawin nila, hindi talaga lumalabas yung bell curve. Kahit na nag-umpisa sila na halos lahat pare-pareho ng talent, dahil nga dun sa mga nilagay nila na malas at swerte na mga pangyayari, ang palaging resulta ay halos 80% ng lahat ng yaman dun sa computer model ay napupunta lang sa 20% ng mga agents. Tinawag nila yan na 80-20 rule. Kumbaga, sa kada 10 tao dun sa mundong ginawa nila, 2 lang talaga ang yumayaman palagi. At yung isa pang lumabas dun ng paulit-ulit ay yung mga binigyan daw nila ng maraming talent or yung mga mas mataas na score sa talent ay hindi yumayaman kadalasan. Yung karamihan ng yumaman dun sa computer simulation ay yung may mga average or mga basic lang na talent. Pero sila yung mga tinamaan nung swerte na pinasok nila dun sa computer model. At legit yung research na yan na pinag-aralan din yan ng mga ibang scientists yung ginawa nila. At actually, inulit pa nila yung study na yan at pinasimple nila. Pero ang resulta, ganun pa din. Yumaman lang yung mga iilan tapos yung karamihan nasa baba at average ang nagiging kalagayan. Pero, computer model pa din yan, di ba? Hindi pa din yan tunay na buhay. Maganda pa rin kung mache-check natin yung lahat ng mayayaman sa mundo at kung bakit sila yumaman. Para makita talaga natin, di ba? Paano? Well, hindi naman natin mache-check lahat. Wala naman tayong karapatan sa privacy nila.
Pero tignan na lang natin yung pinakamayamang tao sa mundo ngayon. Si Elon Musk, yung may 500 billion US dollars na net worth. Ang malaking parte ng yaman niya ay galing sa pagmamayari niya ng Tesla, yung kumpanyang gumagawa ng electric cars at battery technology, pati na din yung SpaceX na nagpapalipad ng mga rocket ship sa outer space na maraming mga kontrata sa gobyerno ng US. Si Elon Musk ay lumaki sa South Africa. Ang tatay niya ay engineer at dietitian at model naman yung nanay niya. May kaya yung magulang niya pero hindi sila super yaman. Considered sila na upper middle class lang. May bali-balita na naging involved daw yung tatay niya sa pagmimina ng mga emeralds pero walang kumpirmadong ebidensya tungkol dito. Nung 17 years old si Elon Musk, nag-decide siya na magpunta sa Canada kasi ayaw niyang sumali dun sa mandatory military service na South Africa na required noon sa mga kabataan doon. Parang yung ginagawa nila sa South Korea. At malaking bagay na Canadian citizen yung nanay niya na nagpadali ng pag-apply niya. At may mga kamag-anak din sila doon na nagbigay sa kanya ng tirahan habang nag-aaral siya sa college doon. Ang sabi, pagdating sa pera, kasi kailangan mo ng pera para makalipat ka sa ibang bansa, di ba? Well, tinulungan daw siya ng magulang niya pero may sariling pera na din siya ng konti kasi nagtatrabaho na daw si Elon Musk doon sa South Africa. Nagbebenta siya ng mga computer programs at iba pang mga sideline kasi bata pa lang daw siya is entrepreneur na talaga siya mag-isip. At patuloy siyang nag-aral sa Canada at kalaunan sa tulong ulit ng pamilya niya at ng ipon niya galing sa pagtatrabaho ng part-time habang nag-aaral, nakalipat siya sa Amerika para magpatuloy ng pag-aaral at doon na siya sa US nakagraduate. Tapos nung 23 years old siya, nung 1995, inumpisahan niya na ang isang website business kasama yung kapatid niya. Ang tawag doon ay Zip2. Para siyang Google Maps na Yelp nung 1990s, tipong Yellow Pages na may online map. Nung umpisa, nakakuha siya ng maliit na kapital galing sa tatay niya na $28,000 ang halaga. Sa pera ngayon, katumbas niyan mga nasa 3.5 million pesos. Malaking pera yan pero sa usapang business hindi siya ganun kalaki. Pero naging malaking tulong pa rin yan sa kanya kasi nagamit niya yan para makarenta ng maliit na office, makabili ng mga computers, at pangsweldo dun sa mga tao. Pero sumunod na taon, dun siya mas naka-jackpot ng nakakuha siya ng mas solid na $3 million na investment. Yun yung ginamit niya para mapalaki yung Zip2 at eventually maibenta niya to sa isang kumpanya sa halagang $307 million. At mga $22 million ang nakuha niya dun sa bentahan na yun. Tapos mga 10 milyon dun sa pera na yun ay ginamit niya at nakipag-sosyo siya uli para umpisahan yung isa pang online service company na X.com na naging PayPal kinalaunan. PayPal yung sikat na isa sa mga naunang digital wallet. Lumaki din yung PayPal at naibenta nila yan sa halagang 1.5 billion US dollars nung around 2002 sa kumpanya na eBay. At ang nakuha ni Elon Musk doon sa bentahan na yon ay $165 million. Tapos noon, nagtayo siya ulit ng isa pang kumpanya gamit yung $100 million niya galing doon sa bentahan ng PayPal at inumpisa niya yung SpaceX. Sa itong kumpanya na yun nga, nagde-design at gumagawa ng mga rockets at spacecraft. At malaking kita ng kumpanya na yan ay galing nga doon sa mga kontrata sa gobyerno ng US. Yung Tesla naman, yung kumpanya na gumagawa ng mga electric cars. Hindi siyang nag-umpisa niyan pero isa siya sa mga naunang nag-invest dyan. Tapos kalaunan, naging CEO siya noong 2008. Meron pa siyang mga ibang kumpanya na pagmamayari. Sana dyan yung X na dating Twitter. Pero sa kalaunan, yun nga, tumaas yung halaga ng mga kumpanya niya kaya naging ganyang kalaki yung yaman niya. At inaasahan pa na tataas pa lalo yan sa mga susunod na taon at yun nga, posibleng umabot pa sa $1 trillion. At ang mapapansin natin sa istorya ng pagyaman niya ay kombinasyon Masasabi natin na parte ng yaman niya is galing sa pagsusumikap. Kasi hindi naman siya nagmana ng kumpanya, hindi naman siya nagmana ng milyones sa magulang. Nagtayo siya at nagbenta ng iba't ibang kumpanya. Sinugal niya yung sariling pera niya at halos mabankrupt na. Pero naging involved siya at kasama siyang nagtrabaho sa mga nagawang produkto at imbensyon ng mga kumpanya niya. At yung success ay masasabi nating galing sa pagiging negosyante niya at hindi minana lang lahat. Pero yun nga, upper middle class ang pamilyang pinanggalingan niya, hindi sila mahirap. Napautang siya ng pera ng tatay niya na pangumpisa dun sa naging unang negosyo niya. Napag-aral siya sa ibang bansa, nakakuha siya ng magandang edukasyon
At hindi lahat ng tao may ganyang oportunidad. So hindi rags to riches ang storya ng pinakamayamang tao sa mundo na si Elon Musk. Pero malaking parte ng bilyones niya ay galing sa sarili niyang negosyo at desisyon niya na isugal yung pera niya sa mga kumpanyang tinayo niya. Kaya ako, para sa akin, tuwing may makikita ako na parang sobrang yaman sa social media or sa TV, hindi ako naiinggit agad or hindi ako nai-intimidate o humahanga agad. Kasi mas interesado ako sa kwento nila at kung anong aral ang pwede kong matutunan. Eto last, may narinig akong kasabihan na kapag may nakilala ka daw na sobrang mayaman, itanong mo daw sa kanila, alin sa success mo or sa yaman mo ang hindi galing sa swerte? At kung totoo sila dun sa sagot nila, dun mo daw makikita yung tunay na kwento. At dun ka talaga matututo. Kasi wala naman tayong magagawa sa mga swerteng nakuha nila sa buhay eh. Hindi natin kontrolado kung sino yung matatamaan ng jackpot sa buhay. Ang makokontrol lang natin ay yung magagawa natin ngayon sa sarili natin. Para pag tayo naman yung makatsyempo ng swerte, maganda kung handa tayo dun sa magiging oportunidad. Salamat sa panonood.